Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gawain ng kalingwan na galiwan ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Ngayon po ay aking babasahin ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan, ng mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 9, talatang 22. Ito po yung mensahe. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw ay mabubuhay. Ipagpatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 2, talatang 21. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng halimbawang dapat tularan. Pagpatuloy po natin sa 1 Kabanata 3, talatang 22 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Tinanggap natin ano bang ang ating hilingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig kayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibig kayo, gaya ng utos ni Kristo sa atin. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talatang 13. Ito po ang mensahe. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Yan. Dito sa Bible Lights Promotion. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu. Gayon din sa ating banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay paliliwanag ko sa inyo at ang mga mensahe ito mula sa tema na Jesus Christ suffering in cross is the ideals of facing life. Yan. Jesus Christ wakes miracle to humanity to honor God for it and thanks God through Christ. So yan ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa tema. Ngayon, babasahin ko sa inyo yung ngayon ay paliliwanag ko sa inyo yung mensahe niya mula doon sa Bagong Tipan na ating binasa kanina. So ngayon, nais mong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na nais niya po na ipabad sa atin na tayo ay yung sakripisyo na pinakita ng ating banal na Panginoon sa Kristo sa paghihirap niya, sa pagkakapako niya sa krus at kanyang mga paglilingkod ay ito ay ehemplo na dapat nating tularan at gayahin. Ganon tayo dapat katibay upang sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos at pagsunod sa kalooban ng ating mga lingkod. Ganon dapat tayo katatag, ganon katibay, even though abutin nga natin yung tayo ay may ganong klase ng paghihirap sa buhay na tayo ay umabot man na ang buhay natin ay malalagay sa ganong klase ng sitwasyon ay hindi tayo mawawala ng pananalig pag-asa sa ating banal na Panginoon Diyos. Sapagkat ang ating banal na Panginoon Diyos ay patuloy na nakagabay sa atin at siya ay mayroong pangako sa atin na tayo ay pagkakalooban niya ng kaligtasan kagaya ng ginawa ng Panginoon Kristo at tayo ay makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Ngayon ay kailangan tayo ay maging matatag sa pagsasabuhay ng kalooban niya mula sa ipinahayag at ipinangaral sa atin ng banal na Panginoong Kristo. So ganyan natin dapat ay masusunod natin yan.
So kung yung buhay man natin sa bumuhay na ito ng bawat isa, ganun kahirap yung buhay mo, dapat matatag ka sa bumuhay mo. Gayunman, sinasabi ng Panginoon Kristo ay pag tayo ay lumapit sa Kanya, tayo ay bibigyan ng magaan na pamato o magaan na pasanin at tayo pagpapahingi niya ang ating kaluluwa. So tayo ay hindi mahihirapan sa ating pamumuhay kung tayo ay lalapit sa Kanya, lalapit tayo sa Panginoon Diyos mula sa Kanya. Kaya tayo ay sa buhay yung mabuting balita, lahat tayo, sa gayon makapamumuhay tayo ng mapayapa, maganda ang pamumuhay natin. So ligtas tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas tayo una sa demonyo, pangalawa sa mga taong nagkakamali. Yan, at mga kapahamakan na maaari nating tamasahin. Kapahamakan na maaaring mangyari sa atin. Kaya tayo ay, God will protect us. God will make miracle for us. Kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, susundin natin yung Kanyang kalooban. At lalo na, syempre tayo ay pwede tayong humiling sa ating banal na Panginoon Diyos kung tayo ay anuman ang ating mga nais sa buhay na ito na ating nais. Ngayon, sinasabi ng Panginoon Diyos, tayo ay ipagkakaloob niya ang ating mga kahiling kung tayo patuloy na nananampalataya at sumusunod sa Kanyang kalooban. So, kinakailangan ay iwasan natin yung pagkakasala upang i-grant niya yung mga kahilingan natin. Sapagkat kung tayo nagkakasala, lumalayo sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, kung tayo ay nananampalataya ng lubos, tayo ay pagpapalain. Ganyan tayo dapat nananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo ay kaya tayo ay palagi nating alalahanin yung paghihirap ng Panginoon Kristo para tayo mayroong tularan sa ating pamumuhay na ito. So kaya nga, yung mabuting balita, yung pangaral ng Panginoon Kristo, pangaral ng Panginoon Diyos, tayo ay minumol niya yung puso't isipan to be strengthen niya sa pamumuhay kasi kinakailangan mayroon kang katatagan kasi nga marami yung tukso, marami yung gumagawa ng hindi mabuti para ikaw ay matuksurin na gumawa ng hindi maganda at magkasala. So, ang Diyos ay ang Panginoon Diyos ay nagbigay ng panuntunan na mayroong kaparusahan o mayroong judgment pagdating ng panahon. At syempre mayroon tayong sa bumuhay na ito, meron tayong gobyerno na ginawa rin siya para ma-enforce tayo kung tayo nagkakamali. So ngayon, para masunod natin yung ng lubos ay kinakailangan tayong magabay ng Panginoon Diyos para maging matatag tayo at hindi tayo basta nagkakamali. Kasi kung halimbawa yung batas na binuo ng mga tao, binuo man natin yan, ay marami yung nakalalabag dyan. So kaya nalalabag ay syempre mahina yung ating pagkaka-mold. So hindi naman mahina yung edukasyon natin para tayo mold, pero higit na mas matibay tayo kung meron tayong pananampalataya sa ating mga yan na tayo ay merong edukasyon para tayo ay nagiging mahusay ang ating isipan, nakakatanig ethical at kakaiba dito yung pananampalataya. Mas laging more ethical tayo with faith in God. So mas nagiging holy yung pamumuhay na tinuturo ng banal na Panginoon Diyos and you can easily follow the government kung gano'n. At in the other hand, ay sa dami ng alalabang ng batas, nakagagawa ng limanda na hindi sumusunod sa Diyos, hindi kumikilala. So we suffer, marami ang nag-suffer. Lalo na kung mabigat yung ginagawa ng isang tao. Halimbawa, ang isang tao ay nang-aabuso. Lalo na yung nasa gobyerno pa. Yung isang tao ay naging sakim sa yaman, inabuso niya, siya lang ang gustong mamumuhay ng maganda. Gusto niya ang lahat ng lupa kanya, gusto ang mayaman niya. So gumagamit siya ng force para apihin yung iba, kung mas malakas siya. Parang halimbawa, isa at dalawang tao, isang mahina, isang malakas, kapag nag-away kayo, siya mabubulo, alipin ka niya. Di ba? So yun ay nagiging problema ng ating dito ng kahit may gobyerno na nagagamit pa ito ng mga tao may mga masasakim na pamumuhay. So ngayon, marami yung nagsasuffer. So kaya sa ating bansa, marami naghihirap, iilan yung mayaman, hindi dahil sa masipag sila, dahil sa yung iba ay nagiging hindi maganda yung
pamamalakad ng pamahalaan yung sistema sinasabi. Kaya may mga nagsasuffer. So, ano ba, kagaya na lang ng karapatan, bakit hindi maipamuhay na maayos yan, yung karapatan pang-tao, halimbawa. Bakit mayroon pa rin nagiging? It should be implemented very well. Pero bakit hindi nangyayari hanggang ngayon? Diba? So, kung sinimulan noong 1940s lang yan, dapat sa haba ng panahon na mayroon na rin nasa 6 na taon, dapat ano na yan, diba? So, kaya yan yung kaya kung tayo ay mayroong pananampalataya sa Diyos, pwede na mai-implement yun. Kaya na nahihirapang mai-implement ng todo yan. Dahil nga syempre yung iba ay syempre may interest sila for their own na nakapag-establish ng mga yaman, ng kayamanan para ayun nila mai-implement yung karapatan. Parang ganun. Yung iba gusto sila lang yung advance, ika nga. So, kaya nagkakaroon ng problema. So, kaya tayo ay, with that, we have to be strong, maging matibay tayo hanggang sa tuluyan na ang Panginoon Diyos, tuluyan na tayo ay magkaroon ng magandang pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, magandang pamamahala at tayo lahat ay mamuhay ayon sa karapatan or mas more than that pa na pamumuhay. But it is basically itong pinakamaganda na tayo na pamumuhay ng maganda dyan. No one left behind kung lahat na pamumuhay dyan. So, but as long as na kung tayo ay hindi nakapamumuhay ayon dyan, so we must be strong para hindi tayo magkamali. Kasi kung hindi tayo nagiging strong, ang mangyayari sa atin, nagawa ka ng krimen, nagawa ka ng masama paglabag sa batas, paglabag sa kalooban ng Diyos. So, hanggang sa matuluyan ka na maging super sama, mapapariwara ka sa gobyerno, sa kapwa-tao mo, sa Diyos, yun ang problema. Kaya, even though tayo ay sabihin natin yung kagaya ng sinabi ng Panginoon Kristo na ikaw ay tinatakwil na ng bayan, nahihirapan ka, so we still have faith in God na tayo nasa mabuti pa rin na pumuhay. But within that our faith, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan niya sa ating pananampalataya. Ano man yung hirap natin na naranasan pagdating ng kinabukasan, maging kaganda yung buhay mo. Parang pag-aaral lang yan eh. So, nagpapakahirap pa mag-aaral. Pagkatapos yung maayos na yung meron ka ng magandang may bunga na ikaw ay isa ng profesional, isa na marunong ka na sa maging kahit technical. Ngayon ay kung ikaw ay walang-walang ka naman. So, diba? So, yun ang mabigat doon. So, parang ganun mo pinaghihirapan ng bagay. Naging matagumpay ka sa bagay mula dyan sa kahit dyan yan. So, kung tayo man ay hirap para marating yung karapatan ng lahat, ay we must stay strong hanggang sa ma-implement na totally yung karapatan ng tao para sa lahat. Magkaroon tayo ng isang mahusay na sistema yung pamalaan which is kakibat sa ating buhay. Halimbawa, in speaking of our pamumuhay. But mahalaga ay mabay natin yung Panginoon Diyos at tayo makapumuhay. At tinigagabay para tayo lahat ay pare-pare sa makapumuhay na maayos. Kaya lamang yung iba ay hindi naniniwala, yung iba ay ayaw maniwala. So ngayon, ang nangyayari ay nagsasuffer yung iba kapag mali na yung ginagawa ng ibang tao na hindi nanampalataya sa Diyos o nanampalataya man pero baliwala sa Kanya. Diba? Nakalimutan pa rin yung Diyos. So yun, at kung tayo ay halimbawa gunalis natin humiling sa ating banal na Panginoon Diyos, hilingin natin sa Kanya ating nais na hilingin. Tayo ay humiling sa Panginoon Diyos sa kalangitan at pagkakaloob niya sa atin yung ating mga kahilingan. So gano'n tayo dapat humiling sa ating banal na Panginoon Diyos yan. Tayo ay Kanyang pagkakalooban ng Kanyang mga pagpapala. Kaya tayo ay palaging naging kalakip o kakibat ng ating Panginoon Kristo sa ating pamumuhay to be strength at pagpapalain niya tayo sa paggawa natin ng mabuti. Basta't huwag kayong kakala sa paggawa ng mabuti at manampalataya tayo sa Panginoon Kristo at tayo bibigyan niya ng kalinawaan sa ating buhay kung tayo ay nanatili sa Kanya. So kaya tayo ay huwag tayong mawawalan ng pag-asa, huwag tayong mawawalan ng pananampalataya. Ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, ay alalahanin natin ang ginawang ehemplo ng ating Panginoon Kristo to save all from the sins, from the devil.
tayo wala na sa kapangyarihan ng demonyo at tayo ay pinalalayan na rin. Pinatatawad na rin tayo ng Panginoon sa Kristo sa ating mga pagkakamali mula doon sa pangutok ng demonyo sa atin na simula't-simula at mga naging pagkakasala sa mga bawat pamumuhay ng bawat tao. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon na pamumuhay ng mabuti. And maging matatag tayo dyan. To live good, to live good. Mahirap makibaka ng pamumuhay ng mabuti, kaya tayo ay maging matatag sa pakikibaka ng pamumuhay ng mabuti, akibat ang pananampalataya natin sa Panginoon. Sige, mapapagtagumpayan natin ang maging ambong isang araw na tayo ay mabuti. Yan. Ano man yung ating kinaharap, ano man ang hirap nito. So, yung magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nakapagsabuhan naman ang Bible Promotions o pagbahagi na naman tayo ng salita ng ating Kanya ng Panginoon Diyos dito sa Bible Promotions. Sana kayo ay nagabayan na naman at naliwanagan sa ating pagbabahagi ito at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual. At patuloy na tayo ay nananampalataya ng paggabay ng ating Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo. At hindi na Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro sa atin mula sa pagmimilagro ng kaliwanagan spiritually, ano man ang kanyang gamitin para tayo ay gabayan ng kanyang kaliwanagan at pag-aapresyon ng Banal na Santa Maria at iba't ibang kanyang pagmimilagro na gabay sa atin mula dito sa ating pumabahagi ng mabuting balita at pagpapala sa lahat mula dyan sa yan, gabay na yan sa ating sa pananampalataya at iba't ibang pagpapala ng Panginoon. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa sa ating pananampalataya, bawat mga reliyon, iba't ibang man ng ating mga reliyon, tayo magkaisa sa Interfaith Unity, unawain natin pananampalataya ng iba at hindi na uwi doon sa diskusyon, sigalutan hanggang mauwi sa awayan, karahasan at mas malaki ay digmaan dahil sa iba't ibang paniniwala, nagkakaroon ng kabuluhan. So ngayon, bagkos ay kung magkakaisa, magpapayaral tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan, may pagkikayat ng kabutihan sa bawat individual, bawat pamilya, bawat komunidad, bawat bansa at nagkakaisa mga bansa. Maging matagal tayo. At doon sa CBCP and Vatican Church ay kayo ay patuloy na maliwanagan ni Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo ng ating Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo. At patuloy niyo pagmuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayo nananampalataya at umaasa ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo. Na kanyang iba't ibang pagmimilagro at kapangyarihan mula sa Banal na Santa Maria, nagabayan tayo ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pag-aapresyon sa pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ating malikaya. Sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at Banal na at mabuting balita. At doon naman sa mga kapamalan, kayo maliwanagan ng Banal na Santa Maria, ng mabuting balita. At tugunin nyo yung inyong kayong mamahala ng mabuti. Tugunin nyo yung karapatang pantao, patas na hustisya, ayan. At sa gayon, yung inyong mamamayan ay makapamumuhay ng ayon sa karapatan, may patas na hustisya. Tatamasahin nila mabuting pamumuhay. Ayan. At yung mga tao ay sumunod sa pamahalaan at kayo manampalataya sa ating Panginoon Diyos upang masunod ninyo ang pamahalaan. So, yung makapumuhay tayo ng mabuting lahat. So, yung magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Promotion sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at kayo ay mahikayat sa kaligtasan spiritual at pagsunod sa pagsunod at pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo at dito sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.